Okay. Priority number 1 is yung ating Diyos. Okay. So, wag na wag mo ini-neglect ang pagkakataon na pwede kang makapag-church. Alam ng Lord kung nagsisinungaling ka, nag-aantibay ka. Lahat na yan may consequences. Okay? So, unahin ng Lord. Pangalawa, ang Biblia nagtuturo ng submission. Okay? So, equal kayo pagdating sa harapan ng Diyos, pero when it comes to married life, merong head of the family. Ang head of the family is JC. So magsasubmit ka doon sa basically yung mga bagay na basic magsasubmit ka. There are things na pwede kayong mag-compromise, but always be in subjection to your husband. Okay, submission. Pangatlo, open communication, no secret. Na magpapadala ka sa nanay mo, hindi mo magpapaalam kay JC, or si JC magpapadala sa nanay at hindi magpapaalam. That creates conflict. That creates division. So, open communication, no secrecy. Okay. Pang-apat, pag nagkaroon kayo ng conflict, paano nyo i-handle yan? Okay. Well, biblically speaking, huwag nyo hayaan na yung galit na hindi kayo magre-reconcile, na kikinabukasan pa. Okay? As much as possible, isettle nyo na yan pagka yung okay na yung damdamin. Okay? Another thing, pagdating sa loob ng gawain sa bahay, okay, walang bilangan. Pagod ako ha, ikaw na magplancha. Isa naman, ang dami ko nang ginawa, ikaw, anong ginawa mo? Walang bilangan. Okay? Kailangan mutually communicated yan. Okay. Another thing, kayo mga bata pa kayo no? So, of course, anything na ginagawa natin, sabi sa Bible, anything na ginagawa on the bed, that is sacred. Pagka yung kasal na kayo, that is sacred. So, isa sa sacredness ng pangangailangan ng bawat isa is huwag mong i-deprive ang iyong partner doon sa pangangailangan niya. Otherwise, binibigyan mo siya ng butas na maghanap sa daan. Okay. For example, hindi ka naman, you're not ready for that. Hindi ka prepared. Napapag-usapan naman yan. Mahal, pwede bang magmuna ngayon? We can do it, some other time. So, with all those, ang dami kong sinabi, no? Pero una-una yan, Diyos. Okay? Bago ka pa lang, pursige mo talaga na natutuwa ka sa Word of God. Okay? May mga bagay na hihilahin ka. Okay? May mga bagay na hihilahin ka. Huwag ka magpadala. Kasi hindi ka magiging matatag. Hindi ka magiging matatag. Sa ngayon, okay, nasa honeymoon stage na kayo. Wala pa yan yung challenges. Ang challenges is, pag nagdaan kayo, wala nang time, ang dami ng trabaho, wala nang pera, Wala nang tulog. wala ka ng tulog. So those are the challenges. Kaya, paghandaan yung maigi yan at pag-usapan nyo. Ako, I will tell you guys, for all of you, na nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi, siguro kung natuloy ako na pumunta sa States last year, that emotionally hindi pa ako ready. Siguro hindi kasing tibay yung aming love for each other. We're both, he's 65, I'm 66. Now imagine, nahihiya nga ako. But then, this is love. There's no shame in love. Okay? The number one thing that I've learned dito sa relationship ko right now is the open communication. We discuss anything and everything. We discuss situation we're in. Okay,
hanggang saan lang ako or hanggang saan lang siya. And you can never change the person. There are things na natutunan ko doon sa, dahil yuda ako, doon sa first husband ko, na gusto ko siyang i-change. Nagiging conflict parati namin kasi hindi ko naintindihan. Pero ngayon nakita ko na I cannot change him, nor he can change me. Only God can change me. But you can compromise. You can compromise. So we talk a lot of things. Mahal, pag-usapan niyo maigi, paano natin gagawin to? So I've learned a lot doon sa yung long distance relationship namin, and during our conversation we talk a lot of things that it was never discussed. Probably for some other relationships, no, like parang very menial yung pinag-uusapan namin, like what are the foods that you don't like, okay? How do you deal with the friends? Okay, I don't like yung mga ganito. So alam niya yung alam ko yung ayaw niya, at ako naman basically very flexible ako. Siya yung tao na very structured siya. Very structured siya. Okay, paano i-deal yung ganoong very structured person? So you need to compromise, and you need to know where is your boundary. And you don't force him, for example, hindi siya kumakain ng broccoli. Wag na wag pilitin. Wag na wag. Wala tayong kakayanan para baguhin sila. Pero kaya ng Diyos na baguhin sila. On top of that, communication is really very important. Talk, converse, discuss anything and everything under the sun. Kahit na yung parang baliwala, napaka-menial, but then, yung sa mga maliliit na bagay na yun, you learn to know the person. And probably, tatlong taon na kayong magkasama, there are things that you don't even know about Jesus. At pagkalaman mo yan, later on, nakaka-disappoint. Right now, kailangan malaman mo na para makapag-adjust kayo pareho. Okay? So communication is really very important sa isang relationship. Wag mo kakalimutan, uunahin parati Ang Panginoon. So congratulations, kabuti ng Lord. Kasi alam mo ba, ang nakuha mo, mapapagsawa sa Kristo. Yes. You are so blessed. Kasi ang nakuha mo, Christian, merong conviction. Nakita ko yung conviction ni JC. Nakita ko kung paano na yung conviction na yon sa kanya, alam niya na nasa kasalanan siya at ayaw niya manatili doon sa kasalanan. So you are blessed. Congratulations. Yes!